Breaking news tayo. Nako po, Ann Curtis, binanatan ni Sara Duterte. Alam nyo ba kung bakit? Dito, sinigundahan ni Attorney Ferdinand Topacio. Kasi naman, itong si Ann Curtis, malaki ko pangilinan. Tila gusto nilang i-baby o gawing santo ang mga menor de edad na nasasangkot sa paggawa ng krimen. So dito mga kababayan, sabi ni Ann Curtis, children are not criminal. Tila gusto niyang i-exempted sa criminal liability ang mga menor de edad na adik. Syempre, mga adik ito. Sino ba namang gagawa ng matino? Papasok ko sa iyong paaralan at maghahasik ng kadiliman. Sumugod at papatay. Nakita nyo po dito mga kababayan. Sabi nga ni Sara, kailangan ng agarang aksyon dito. Hindi kailangang i-baby ang mga kriminal na ito. Ibalik ang tokhang. Ibalik ang war on drugs. Kasi ang mga criminal ngayon, mga kababayan, mga menor de edad kasi akala nila wala po silang criminal liability na pananagutan at nagagamit pa ito ng mga sindikato. Diba mga kababayan, sa pagnanakaw, sa pangi-snatch, kung ano-anong mga akyat bahay, mga bata, ang kanilang ginagawang pain. So dito mga kababayan, itong batas si Kiko na Pangilinan Law ay mainit na debate na ayon kay Robin Padilla ay ibaba sa 10 taon ang mga menor de edad pagka nagkasala, nakapatay, kailangang makulong. Dito kasi sa batas si Pangilinan, nakakabobo. Tila gusto na nilang i-baby at gawing santo, parang kiyan, ang mga nakakapatay. Diba, isipin mo, magkaroon lang ng mga intensive care program, psychological program, ilalagay lang sa bahay pag-asa, diba, kakausapin lang, papakainin pa, problema pa, babadgetan pa, gagasto pa ng taksang bayan para mabuhay ang mga ito. Diba mga kababayan ko? So dito, Attorney Topacio, nako, binakbakan itong si Ann Curtis. Panoorin po natin mga kababayan, paano bakbakan ang isang nakikialam at wala namang maitulong na laos na. Parang vice ganda rin ito mga kababayan. Umiepal. Para bang sila yung nagsasalba sa mga akusado. Yung biktima, sinasalba natin, sila naman, yung mga gumagawa ng krimen. Bakit ganon? Tila salungat ang mga utak. Baliktad ang mga utak nila. Diba mga kababayan ko? Eto, panoorin natin paano sumabog si Atty. Topacio dito. Eto po. Init pa rin po yung issue. Yes. Init pa rin po yung issue. Yes. Yung pamamaril po doon sa Tacloban. At ang daming umiepal, ano? Opo. Manang Jubes. Yung mga sikat. Oo. Etong si Ann Curtis na masyadong sensitibo pag siya ay pinupulaan, tumira naman pala ng opinyon dito. At ngayon ay binabati ko siya. Kasi noon pala may mga sinabi siya na dapat hindi payagan na ibaba yung age of liability sa 12 years old na mungkahi naman matagal na ni Senator Robin Padilla. Yan. Kaya sinabi niya, ang mga children daw ay hindi kriminal. Children, not criminals. Sabi niya, dapat daw bigyan ng second chance. Yan. Itchy brushes ruining your makeup? Dream of pro-level... O ayan mga kababayan ko, bigyan daw ng panibagong
ikalawang pagkakataon para magbagong buhay. Ang mga kriminal na ito, mga menor de edad, hindi kailangang managot. Halaka! Grabe mga kababayan ko. Mga umiepal na palaos na. Yung palubog ng karera, nakikiepal na. Imbes makatulong, lalong nababatikos at lalong nalulubog ang karera. Ngayon po, binanatan po ng mga netizen, mga kababayan. Wala ka na nga mga maitulong, umiepal ka pa, parang vice ganda. Halaka! Tuloy pa natin. Siya sa madaling salita sa mga bata. Opo. Ngunit yung kanyang mga komento noon ay umani ng maraming batikos dito nga po dahil nga sa nangyari dito sa Tacloban. Sabi ng mga netizens, yan, hindi daw kasi makarelate si Ann Curtis sa sitwasyon. Kasi hindi naman siya magiging ina ng mga biktima. Sapagkat siyempre, may pera sila at syempre hindi naman sa public school Opo. paaralin yung kanyang mga anak. Sabi niya, Mayaman. sabi nung isa, she's clueless, don't bother. Yan. Sabi naman nung isa, ligtas naman sila kasi yung kanilang tirahan, kanilang eskwela ay pribado at may mga security guards at Ayun. may bakod na matataas. Malabong mangyari yun. Nalabong mangyari sa Yan. kanila. Opo. Kaya hindi nila alam ang pakiramdam ng ordinaryo o pangkaraniwang Pilipino. Yes. At may mga nagsasabi pa, relevant. Yan ang sinasabi ko kasi dito sa magkapatid na Curtis, di ba? Kapag kayo ay nagbibigay ng opinyon, wala naman pong problema sa atin yan. Kanya-kanyang opinyon, pero pag may sumasalungat sa opinyon nyo, huwag kayong masyadong sensitibo at magdedemanda kayo kung Huwag kayong ano-anong magalit. sasabihin. Ganun talaga ako ba, may dinimanda. Wala. Nagbibigay ako ng opinyon, may sasalungat kung ano-anong sasabihin sa akin. Ayan, yan ang problema sa magkapatid na ito. Pag binabatikos, dinedemanda. Yung mga nangbaba sa kanila, kala mo kung sino. Wala na ngang maitulong sa bayan natin, mga pasaway pa. Tila mga paepal talaga. Nako po, itong sabi mga kababayan. Kawawa ang mga bata. Sabi naman ni Ann Curtis, kala mo naman Diyosa. Ann Curtis, tinututulan ang pagbaba ng age of criminal liability sa bansa. Aba, akala mo kung sino, akala mo may alam, magiging nanay ka ba ng mga nabiktima ng mga kriminal na ito? Ito po ang sinasabi na resback ni Atty. Topacio. Muling umiinit ang pangbansang debate sa panukalang pagbaba ng age of criminal liability kasunod ng mga serye ng insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang General Trias, Cavite at Tacloban. Gaya nga yung nangyari, yung dalawang menor de edad, edad 13, edad 15. Ito yung mga exempted sa bobong batas ng Pangilinan Law na tila bibigyan lang ng pangunahing intensive care program ng psychological program, ilalagay lang dito sa bahay Pag-asa. Papakainin pa ng masasarap na putahe. Wow, naging alagain pa ng mga animal. O di ba mga kababayan ko, dito matatandaan sa mga naunang pagkakataon nagpapahayag ng pagtutol ang aktres at TV host sa si Ann Curtis na maaring manindigan laban sa panukalang ibaba ang edad ng mga pananagutang kriminal. Sa isang naunang pahayag, sinabi niya, ang mga bata ay hindi dapat ituring na mga kriminal. Bobo! Porke artista ka. Akala mo naman, alam mo na ang lahat. Ikaw ba ang magsisilbing nanay ng mga naiwan na ginawan ng krimen ng mga animal, ng mga kriminal na ito? Di ba mga kababayan ko? I stand
with them for not lowering the criminal age of responsibility but instead supporting the full implementation of the current law of the Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon sa post ni Ann Curtis noong 2019, binigyang diin ang kahalagahan ng rehabilitation sa halip na pagpapakulong ng mga kabataan. Bobo! Nakakainit ka ng ulo, sabi ni Topacio. Kasabay nito, lumalakas din ang panawagan ng publiko na repasuhin ang Juvenile Justice and Welfare Act matapos ang sunod-sunod na insidente ng krimen na may kinalaman sa mga menor de edad na muling nagbukas ng diskusyon kung saan sapat ba ang umiiral na batas para sa kasalukuyang sitwasyon. Kasi naman mga kababayan, kulang ang yung implementation magaan. Hindi siniseryoso. Dapat kulong agad ito. Giit ng tagapagsuporta ng batas, mas mahalaga ang mahigpit na implementation ng kasalukuyang sistema kaysa sa pagbaba ng edad ng criminal liability dahil naniniwala silang ang mga kabataan ay biktima rin ng mas malalim na suliranin tulad ng kahirapan, impluwensya at kakulangan sa proteksyon. Ngunit tila ayon sa ilang mga biktima, hindi nila maramdaman ang hustisya ng batas ng Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon sa kanila, napapanahon na panagutin ang mga batang gumawa ng kalunos-lunos na krimen dahil anila nararapat lamang na maparusahan ang mga individual. O kita nyo, mga kababayan ko, na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Yung mga sangkot sa mga kriminal, gaya na nangyari sa Tacloban na pinasok ang paaralan at doon nagsiga-sigaan at gumamit ng baril. Ayon sa mga pulis, mga kababayan, adik pa ito. Adik pa sa online game. Yung mga may-ari daw ng baril, yung mga auntie niya, natanggal daw ito. So dito, tuloy pa natin mga kababayan ko ang diskusyong ito. Mas masasakit pa kaysa sa mga sinabi ko sa inyo. Ako, within the bounds noong debate natin di ba? Oo. May dinimanda pa ako. Wala. Kasi yan po talaga ang risk ng tao na nasa public eye. Siya talaga ay mababatikos. Ganun talaga yan. Uulitin ko, parang boxing po yan, mga kasama. Pag kayo ay pumunta sa boxing ring, kayo ay boksingero, ay masusunto kayo pag manununtok kayo, masusunto kayo, tatamaan kayo sa panga, sa ilong, at sa, wag lang dun sa below the belt, masakit yun. At saka, bawal yun oo. Mababasag. Yung mababasag yung trip mo, oo. At saka bawal yun sa boxing, yung below the belt. Oo. Anyway, eto natatawa na naman ako rito. Talaga namang yung mga politiko parelevant Eto naman, umandar na naman yung pagka-ipokrita ni Risa Ontiveros. Kasi, para nga siya ay, eto na naman, sumikat na naman. Para mapansin. Para mapansin kasi gusto magpresidente nito yung baba-baba ng rating, ha? Ayan mga kababayan ko, nakita nyo, itong si Risa Ontiveros na gumawa at ginawang santo si Kian, nagpapa-epal-epal na naman. Magpapatawag daw ng investigation, titignan daw kung may foul play. Ayan, nababanatan ni Atty. Topacio kasi nga, ang bababa ng rating, magpapasikat, magpapaimbestiga sa Tacloban para sumikat. Ang bababa naman ng rating, nangangarap maging presidente. Nilalampaso lang ni Sara ito. Tuloy pa natin. Ako po, katawa-tawa itong Risa Ontiveros sa ito. Walang may gusto, pinagpipilitan niya yung sarili niya. Eto, umeepal na naman. Tayo po rito ay wala pong kinikilingan sapagkat nung
si Senator Bongo ay nagpatawag ng investigasyon dun sa Ateneo drowning, sabi ko, hindi na kailangan yan kasi lahat ng batas ay naririyan na. Eto namang si Riz Ontiveros, sinakyan tong issue ng Tacloban ay nagpatawag ng investigasyon. Wow. Ang titignan daw niya, yung, di umano, alam nyo, ito natatawa ko rito, Manang Jubes Apo. Naghahanap na naman ng masisisi. Ganyan ba talaga ang lipunan natin ngayon? Mali. Kapag may ginawa Mali kang dapat. kasalanan, lahat may kasalanan. May kasalanan ang social media, ha? May kasalanan ng pelikula dahil panonood daw ng mga violenteng pelikula. Paglalaro daw ng mga violenteng video games. Ha? Kasi daw ang violence ay ninonormalize. Iyan ang mga sinasabi nila eh. Access daw sa social media, kaya daw nagkaganyan. Basta lahat may kasalanan, puwera lamang yung tao na gumawa ng krimen. Ayan mga kababayan ko, talagang umiepal si Risa Hontiveros dito. Isipin nyo, sabi niya, Hontiveros order Senate prove into Tacloban school shooting. Posibleng papel ng social media at online games ang sisilipin. Nako, naghahanap talaga ng masisisi. Baka ibintang na naman kay Duterte ang nangyaring krimen na ito. Halaka, magsasagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Women's, Children, Family Relations, and Gender Equality sa July 1. Aba, pasikat talaga. Upang investigahan ang madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 at iba pa. Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, chairperson ng committee, layunin ng pagdinig na suriin kung may papel ang social media platforms at online content sa pagpapakalat ng mararahas na ideya sa mga kabataan. Halaka, sa July 1, bubuksan ng muli ang pagdinig upang alamin kung may papel ang mga online platform sa pagpapalaganap ng mararahas na ideya. Nagiging pugad ito ng mga grupong ng bebrinwas at nagra-radicalize ng mga bata, ani Hontiveros. Aba, nauna nang isiwalat ng Philippine National Police na isa sa mga suspek ay umano ay nagpost ng mga video tungkol sa mga baril at mararahas na nilalaman sa internet. Ayon din sa mga otoridad, isa sa mga menor de edad na sangkot ay nagsuot pa umano ng kasuotang kahalintulad ng ginagamit ng mga school shooters sa ibang bansa. Dahil dito, pinalalahanan ng PNP na maaring maimpluwensya ang mga insidente ng school shooting sa ibang bansa na naging kilos ng mga sospek. Samantala, sinabi ng Police Regional School Eastern Visayas na isa sa mga sangkot na estudyante ay umano'y naglalaro ng Gorbax. Naku, Gorbax na naman ang may kasalanan. Isang open world shooting game na naglalaman ng mararahas na eksena. Gayunman, nilinaw ng mga otoridad na wala pang direktang ebidensyang nag-uugnay sa laro sa naganap na pamamaril. Halaka, kung sino-sino ang mga sinisisi, ang sisihin nyo, yung direct na kriminal, wag nyong i-baby. Halaka. Ano ba namang klase yan? Yan na ba ngayon ang lipunan natin? Wala nang may kasalanan? Lipunan na may kasalanan. Hindi ako palo dyan sa ganyang reasoning. Pag ikaw ay mayroong ginawang kasalanan, krimen, ikaw lamang ang may responsibilidad dyan kasi ikaw ang gumawa eh. Correct. Hindi naman sinabi sa inyo social media kumuha ka ng barel at magbabarilin mo yung mga kaeskwela mo, di ba? Opo. Oh. Ito nyo, ito ha, okay. Iyan na lang, wag na tayong magpa-plastic dito. Maraming nanood ng pornography. Aha. Bakit? Ibig sabihin ba, pag nanood ka ng pornography, mangre-rape ka na, ang may kasalanan yung pinanood mong pornography? Hindi naman eh. Hindi. Sarili mo pa rin. Tama. Choice mo yan, choice. Impressionable ang pornography, hindi dapat pinapanood ng anyone below 18. Yeah. Pero,
hindi naman lahat na nanonood ng porn ay naging rapist. Aha. Ang daming nanonood ng mga action movies. Ako, mahilig ako sa mga action movies ni Schwarzenegger, di ba? Yung isang pumatay Schwarzenegger daw ang pangalan niya. Lahat ng pelikula ni Arnold Schwarzenegger, pinanood ko. Fan ako niyan, ni Terminator series, di ba? Ayan. Predator, di ba? Ang dami. Napakaraming pelikula ni Arnold Schwarzenegger. May pinatay ba ako? Kumuha ba ako ng automatic rifle? Pumunta ba ako, halimbawa, sa isang lugar? Ha? Sa isang... Wala! Oh, doon lang sa House of Representatives, marami yung dapat pinagpapapatay. Pero hindi ko sinasabi, patayin nyo, ha? Lamok lang. Oo, yun. minsan naiisip mo. Yan ang sinasabi ko. Pag iniisip mo lang, hindi naman pwedeng ikaw ay kasuhan, no? Di ba? Ayan mga kababayan ko, nakatikim sila ng banat sa sikat na abogadong ito. Naku po, eto na ang mga komento, nagwawala. Ang tanga naman ni Ann Cortez, nakikisaw-saw sa usapin porke ba may pera kayo? Huwag sanang dumating ang panahon na sa inyong pamilya, mangyari yan. Kahit na may pera pa kayo, sabi ni Momokan. Pilit nilang nililihis, tinatakpan ang issue ng flood control dahil sangkot dyan ang presidente. Alaka, sabi ni Ulysses Manipon. Simple lang sir, walang karapatang umusga magpatawad ang hindi biktima. Nako po, JL. Agoy, nabalikan ka Ann Cortez, tama naman din si Atty. Topacio. Huwag kayong banat ng banat. Pag kayo binanatan, magkakaso kayo, mga hipokrita. Halaka. Ayaw na mga dilawan na makulong yung 10 taon kasi ginagawa nilang NPA. Kaya ayaw nila makulong ito. Naku po, pwede nila ikatwiran na pag nagnakaw ang mga kabataan kasi inspired sila sa mga pinapanood nilang politiko. Second chance, papaano yung victim? Meron ba mabuhay ulit? May second chance ba? Mga hipokrita. Ano kaya pasalubong si Ann ng adik na 13-year-old? Tapos, ayan, ayaw ko nang basahin. Yes, true, lalo na yung Batang Quiapo. Normalized crime, normalized drug selling and shooting at cops. Kita nyo mga kababayan, paepal si Ontiveros dito. Basta hindi mo ginagawa. Yun lang ang aking... hindi mo pinagbabantaan. Wala naman tayong pinagbabantaan dito, di ba? Sana ma'am, solusyon ang hanapin mo. Yung mga video games, hindi lang naman ngayon may mga video games na barilan eh. Nung Ayun. panahon ko meron na rin, hindi lang nga kanong kaganda yung graphics, pixelated lang nga. Kitang-kita mong computer. Pero may barilan na rin po noon, di ba? May mga Tekken na rin, di ba? May mga tank. Yung May panahon mga- ko, naglalaro rin ako ng video games, barilan din. Wala naman akong binaril. Walang dapat sisihin kundi number 1, yaong mga taong gumawa. Because you are responsible Tama. for your own actions. At huwag niyong sasabihin na yung edad na yan, hindi nila alam ang tama sa mali. Sapagkat babasahin niyo lamang ang Biblia, titingnan niyo lang yung 10 Commandments, alam nyo na masama ang magnakaw, masama ang pumatay. Sinabi na natin yan kahapon. Yes. Ang nakakatuwa rito, etong si Rizzo Ontiveros, titignan daw niya kung bakit ganon ang nangyari. Nangyari po yan, at least this particular incident sa Tacloban ay dahil may batas. At anong sabi ng batas? Sabi ng batas, below 15 ay walang criminal liability. Opo. At alam yan, di ba pinakita yung thread ng conversation ng dalawa? Sabi nila, pag ginawa natin yan, di naman tayo criminally liable, may batas. Yun. At ang batas na yan, yung ang batas ni Kiko Panghilinan. Yun po ang root cause. Matagal na po Yun namin ang sinasabi. sinampol. Oo, mga anti-crime advocates, masama yung batas na yan kasi gagamitin yan ng mga kriminal. Ano bang ginawa ni Rizzo Ontiveros sa batas na yan? At ngayon, bigla siya naging concerned. Eto, sasabihin ko sa inyo ha. Ni-research po natin yan. Si Rizzo Ontiveros po, bagamat siya ay hindi pa senador nung napasa yung batas na yan. 2006 kasi yan Opo.
bilang siya ay miyembro ng mababang kapulungan bilang kinatawan ng akbayan, sinuportahan niya yan. Hala. Yang RA 9344. Yung batas na yan. Na nagsasabing below 15 ay walang pananagutan. 15 but below 18 unless acting with discernment ay may pananagutan. Wala pa ring pananagutan. Noon namang siya ay naging senador, kapag may mga tangka na amyendahan ang batas, tumututol naman siya. Yan, happy 1.1K. Oo. Yan, live viewers. At Yan. siya ay kanyang pinipigil yang pagbaba ng minimum age for criminal responsibility. By the way, happy 1.1K viewers, mga kasama. Thank you very much. Ang aga-aga, marami ng... Ayan, mga kababayan ko, isa rin pala si Risa sa mga tumututol na babaan ng criminal liability ng mga minor de edad. Sabi ng mga comment, para ma-recruit nila sa pagiging makakaliwa. Nako po, mga kababayan ko. Dito na, pumapasok ang pagka-epal ng senador na ito, sabi ng mga comment. Ann Curtis, nasupalpal ka ni Sara Duterte. Diba? Si Sara, all-out war ito. Talagang walang kwenta itong juvenile justice si Pangilinan. Tila nagagamit sa paggawa ng krimen. Isipin nyo, nag-uusap-usap yung dalawang kupal na kriminal, yung dalawang minor de edad, nakakabuntis na ito, mga kababayan. Nakakabuntis na itong dalawang kumag na ito. Ano yun, ibe-baby nyo pa? Ano yun, ibe-baby nyo ganun? Hindi ka makukulong, hindi ka makukulong. Ganon? Hindi ka makukulong, hindi ka makukulong. Magpasalamat ka kay Kiko Matching. Magpasalamat ka kay Ann Curtis. Dahil di ka makukulong. Di ba mga kababayan? Pasalamat ka kay Risa. Hindi ka makukulong, di ka makukulong. Di ba? Nagiging ticket pa para lumabag ka sa batas. Ayan. Nasayang ang buhay ng mga minor de edad na ito. Nasa kanilang younger age. Ang kanilang kabataan. Nasira ang kanilang buhay dahil sa ginagawa nilang krimen. Ano masasabi nyo? For transparency, for a better democracy. Bali-balita po may rally sa Hunyo 28. Ito ay dadaluhan ng maraming kapatiran. Ito ay hindi pa konfirmado, mga kababayan. Pero sabi nila meron ng petsa. Di ko pa alam. Pero abangan po natin ito. Kung makita nyo po ako dyan, isa po tayo sa makikipagkaisa. Magpa-picture po tayo. Good afternoon, The Wonders Philippines. Viewing from Cebu City, Gaspar Beltran. Asitaba, Baran. O, kita nyo? Watching from Tokyo. Hi bro, lokal ng Tokyo. O, tingnan nyo, maraming nanonood sa atin. Diba? O, check natin yung mga nanonood dito. Mabati man lang. Ito po mga kababayan. Watching pro. Ito. Yolanda. I'm watching po from France. Wow. Subukan lang nila lusubin talagang sentral para makita nila ang hinahanap nila. Kita nyo, uuwi pa siya para ipagtanggol ang pamamahala dito. Breaking news talaga ito. Pag ikaw nagbabalita, breaking news. We are one proud. From INC Agusan del Sur, Jovita, Yolanda from France. Shout out sa inyo mga kababayan at mga kapatid. Babuhay po, ako si The Wonders Philippines. At meron po tayong FB na The Wonders Philippines. Sana po i-like nyo po at i-follow nyo po doon yung aking page. Kasi nga po, binabakbakan ako ng mga basher ko doon. Pagtanggol nyo ako doon. Okay po? Mabuhay at sana po ipakalat nyo ang bidyong ito.
Huwag natin bigyan ng panahon ng mga kriminal, lalong-lalo na yung mga minor de edad. Dahil sila din po ang problema ng ating lipunan. Pagka baby natin ang mga ito, lalo lang lumalaki ang kanilang mga ulo. At yung batas si Kiko Pangilinan, repasuhin, napapanahon ng pagdibatihan. Babaan talaga, ayon kay Robin Padilla, hanggang 10 taon. Ang criminal liability para yung 15 hanggang 10 taon kasama sila sa parusa ng juvenile law. Hindi yung merong pang mga provision. Pagsasabihan lang, kakain pa ng masasarap na putahe sa bahay Pag-asa, idiretso nun niya sa monte. Di ba mga kababayan ko? Yan lamang po at salamat. Mabuhay po.